Nasa ating linya mahamigan si former Senator Antonio Trillanes Deforte. Senator Sheriff Trillanes, sir. Good morning. Good morning, Sen. Good morning po sa inyo, Lakay Deo Good morning at po. kay Sister L at sa ating mga listeners po. Dinesignate na nga daw po ba kayong sheriff ng ICC? Well, alam niyo po, nakailang interview na rin po ako about that. Yes, sir. Simula pa po noon. Ako nagbibigay po ng update tungkol sa ICC dahil simula pa po 2017 ay nakikipag-ugnayan na po ako sa kanila. Tumutulong po ako magkalap ng ebidensya at testigo para mabuo yung kaso nila Digong, Bato, Bongo at iba pa. Kaya kahit papano meron po tayong nakukuhang impormasyon. So far naman po ay hindi pa naman tayo sumasablay. Yan naman. Actually, Yan. marami nga nagdududa, maniwala ka dyan kay Trillanes. Pero ito, nangyayari na ngayon na Senator Trillanes, sir. At ngayon ay itong si Senator Bongo at General Albayalde, ayan, paano na ako, sir? Kaninong bubit nyo na ako naman yung Na mayroon report ng na susunod na issue ng arrest warrant? Okay, ito po, liliwanagin ko lang po. No? Ang nasabi ko po ay ang susunod na mai-issuehan malamang ay si Senator Bongo. Pero hindi pa to agad-agaran po. So ito pong impormasyon na to, again, nakakaalap natin yan sa mga tao na malapit dun sa kumukuha, nagkakalap ng ebidensya. Okay, yan po yan. So, hindi sinasabi dito mga linggo, mga buwan pa po ito ang binibilang. So, yan lang ho, para maliwanag. Ngayon, sinasabi ko rin, base dun sa assessment ko, dun sa mga ebidensya na nakakalap. Kasi po, ang tinatawag nilang quantum of evidence o yung threshold na kailangan maabot na ebidensya sa ICC bilang non-member tayo ay certainty of conviction, mataas. Pero kung miyembro tayo, ang quantum of evidence na hinahanap ay probable cause. Kung probable cause lang, inalagpasan na yan. Pero ang kailangan po nila ay certainty of conviction. So, kulang pa ng ilang ebidensya doon sa kaso nila Bongo po tsaka ni Albayalde. So ngayon, tinanong din po ako kung si Sara Duterte ba ay nandiyan dyan, may issue ng warrant. Sinasabi ko po directly, kahit labag sa kalooban ko, ay hindi po masasama sa may issuehan si Sara Duterte, pati si Aguirre, hindi rin po. So yun po, umaga objectively, I am saying that. Yun po. Bakit nagbago yata? Nung una, sabi, pati si Vice President Sara ay baka daw madamay. Ayan, pero ngayon, pati si Aguirre. Pero bakit nabago ang sitwasyon, Senator, sir? Hindi naman po sa akin ang galing yon yung mga nagsabi noon. Kasi yung iba hong itatanong nila, Como nasama dun sa listahan ng co-perpetrators, lahat na yun i-issue ng warrant. Not necessarily so. Kasi depende po yan dun sa magiging prioridad ng ICC, dun sa investigasyon nila, kung ano yung makakalap sila ng ebidensya dun sa isang person of interest, iyon po ang may issuehan. Ako objectively, sinasabi ko nga kahit ito sana madali ang problema, imbis ka pang mag-impeachment, ito na lang. Kaso hindi po ganun So wala talaga, hindi ho may issue ng warrant itong dalawa. So good news para kay Vice President Sara at former Secretary Aguirre, Senator Trillanes. Ganun nga po. Pero masama ang loob nyo. Pero, Sen, ano po ang iyong saloobin or opinion, masasabi nyo po nagbigay ang Senado ng protective custody kay Senator De La Rosa? Siyempre po, masamang ang aking loob dahil hindi pwedeng maging sanctuaryo itong Senado ng mga international criminal. Si Bato po, hindi po, kailangan lang po natin ilagay sa proper perspective. Si Bato po ay hindi inosenteng tao na inaapi. Hindi po.
itong warrant of arrest niya ay bunga ito ng investigasyon ng ICC, no? At ICC ito, hindi po to basta-basta yung mga piskal dito sa atin na pwede mong maareglo, pwede mong gamitin pang ipit o kung ano man. Ito hindi. Very professional yun. Mataas ang ebidensya hinahanap nila. Nakita nila na si Bato ay responsible doon sa EJ case na libo-libo ang Pilipinong nangamatay dahil si Digong ang nagutos, siya ang nag-implement bilang hepe ng PNP. Tayo po, saksing buhay tayo nun. Ang dami nangamatay na Pilipino nun. Si Bato ang nagsulat nung tukhang doon sa kanyang PNP Memorandum Circular. So, yun po ang inimplement at kaya po siya may warrant. Ayan Senator Trillanes, sir, ayan, may kumpara lang natin yung lumalabas na video ngayon nung kung kayo ay noong inaresto, kalmadong-kalmado, ayan, Senator Bato, nagtatakbo, ayan. Ano daw ba ininom yung gamot? May pampakalma daw ba kayo? Nung kayo hinuhuli? Cool na cool lang kayo. Well, yun na nga po, Lakay Deo, no? Kasi, talagang wala ka na magagawa. Kahit alam ko na mali yung basihan ng warrant na yun. Kasi ang basihan po nun, di ba, tinanggal po yung amnesty ko. Hindi naman po bawal yun. Kinalaunan o pinuwalang visa rin ng Supreme Court. Pero nung panahon na yun, may valid warrant yung PNP, sinerve sa akin, di kailangan ko sumama po doon. Ganun lang po talaga yung kalakaran dito sa ating lipunan. Pinasasamba kayo sa Senado noon, Senator Sir? Hindi na po, hindi kasi naman. voluntaryo naman po ako, hindi naman ako nagpumiglas kagaya ni ano. Hindi ka naman nagtatakbo. Hindi naman ako nagtatakbo. Kaya nga si Bato ho, binigyan siya ng respeto ng mga NBI agents. Hindi siya ginapos o kung ano man. Kasi nga senador siya, sige, sumama na lang po kayo, voluntaryo, para hindi na magulo. Ginawa niya, hinawi niya yung mga babaeng NBI agents na humarap para nga hinawi niya, tapos kumaripas ng takbo. Ano ba naman yun? Tapos humingi ng saklolo dun sa mga senador. Alam niyo po, ito, Lakay Deo. Yes, sir. Alam niyo po ba na kung gugustuhin lang ng NBI nung araw na yon, pwede nilang i-implement yun kahit sa loob ng session hall. Wala pong nagbabawal doon. Ganun po ba? At tapos kung sino po ang haharang, pwedeng pusasan. Kagaya po nung ginawa ni General Torre kay Mejaldea na humaharang, siya, pinusasan siya. Ganun po yun, obstruction of justice yun. Kahit senador. Ngayon binibigyan ng espasyo itong Senado para maghunos dili sila. Nagawin nyo yung tama kasi pag pumasok yan ulit at iserve yung warrant, lahat ng sasagabal dyan, yung Senate security man o kung sino, ay pwede silang mapusasan. Ganun lang po kasimple yan. Ayan. Isa pa, Senator. Kung nahuli daw po ba si Senator Bato noong Lunes, totoo bang may nakaredy ng eroplano private jet na magdadala sa kanila sa The Hague? Sana nga po. No? Hindi ko na alam po yung ganyan informasyon. But sana po, nakaredy na para, kasi ganun nga po, no? Kung ano yung in-implement tungkol kay Digong noong time na yon, parehas din naman po ngayon. Ang basihan po yung Republic Act 9851. Ito yung batas natin ng International Humanitarian Law, tsaka yung nagde-define ng crimes against humanity, genocide, etc. Nakalagay po dun sa batas na yon, Lakay Deo, na kung meron pong akusado na iniimbestigahan ng isang international tribunal tungkol sa crimes against humanity, ang ating mga otoridad ay pwede siyang dalhin doon sa international tribunal na yon. Ganun po ka-specific yung batas na yon. Yun po ang ginawing na basihan, ba't dinala sa The Hague si Digong, tapos hindi yan pinawalang bisa ng Korte Suprema. Kaya yun po ang dito. Wag po tayo magtaka ngayon kung ano-anong ginagawang mga constitutional provisions na kino-quote itong si Cayetano. Kasama po siya nung niratify po namin yung senador kami noon, pares kami pumirma, nakalagay doon sa Rome Statute na kahit umalis ka bilang miyembro, ay nung panahon ng miyembro ka, covered ng ICC yung jurisdiction na yon. So yung mga krimen na
sinasite kay Bato ay nung miyembro pa tayo ng ICC. Yun po yun. Ayan, Senator, galing po kayo sa Senado, marami ka alam dyan, andyan pa yung mga kaibigan po ninyo. Ano sa opinion po ninyo, assessment po ninyo? Tatagal ba bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano? Kasi ang sabi po ng minority ngayon, setback lang daw yan at maaari magkaroon ng hitback. Ano po, ako po ay, ang tansya ko hindi po tatagal yan. Kasi napakanipis po nung numero. So, dalawang lumipat lang doon sa kabila, tapos na yan. So, ako, baka araw lang o linggo lang ang itagal nito ni At sana naman ganun, kasi kilala ko po yan si Senator Cayetano. Talagang ibang klase ho mag-isip yan. Ito po, para lang maalala ng mga kababayan natin, ito po yung nangako sa inyo na magbibigay siya ng 10,000 pesos bawat isa sa inyo. Pagka binoto niya raw siya. Ganun po. Ganung klaseng tao yan. Ayan, at saka ito na nga, na-transmit na sa nasa ombudsman na yung partial Blue Ribbon report na hinggil sa flood control scandal. Alam naman natin yung mga involved dyan. Ayan, yung Senator Cheese, Jinggoy at Senator Villanueva. Kung sila po ay plunder ito, Senator, at malversation, kung non-available itong kaso, pwede ba silang bumoto na nasa oblo? Ayan, okay lang na warm bodies nasa Senate sila. Hindi po, no. Kaya nga po nagmadali silang magpasa ng provision ng yung teleconference na pwedeng by Zoom magbotohan, ganon. Sinubukan nila magpasa ng resolution na yon. Kaso problema po noon, hindi valid yon kasi nung time na yun, hindi pa na-constitute yung Senado, sino yung majority, sino yung minority. Kaya aantayin pa nila yon, mahabang usapin pa. Kaya nila pinopropose yun para kung sakaling madala man sila kung saan, pwede silang bumoto habang nasa loob. Yun po. Senator Trillanes, sir, ayan nasa custody na ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Hanggang kailan ito? Ayan, ang sabi, yung custody daw ng Senado ay habang may session. Pagka natapos ang session, pagka nag-recess kayo ng June ba? Ayan, ano ang mangyayari kay Senator Bato de la Rosa? Ganito po, no? There is no such thing as protective custody. Ang nakalagay po sa saligang batas natin, ang senador ay hindi pwedeng maaresto while in session kung ang krimen ay may penalty lamang ng 6 years or below. Ngayon, ito pong crimes against humanity, life imprisonment po ito. Kagaya po nung ginawa sa akin, while in session po yun nung inaresto ako. Kasi, so walang pwedeng magprotekta sa iyo. Kaya ito pong sitwasyon na yan ay tinotolerate lang yan ng otoridad. Meaning, out of respect para hindi magkiskisan yung dalawang sanga ng gobyerno, pinapaubaya sa kanila na dapat gawin nyo yung tama. Kasi kayo yung Senado, kayo yung gumagawa ng batas, dapat hindi kayo yung maglalabag ng batas. So, hinahayaan lang. Pero pag nag-decide po yung otoridad, pwede pong i-implement yun. At sabi ko nga kanina po, kung sino po ang haharang dyan, pwedeng pusasan for obstruction of justice. Ganun lang po yun. Pero may apela po ngayon ang Senator Bato kay Pangulong Bongbong Marcos. May magagawa ba ang Presidente? Halimbawa, tulungan siya ng Pangulong Marcos. Anong magagawang tulong para siya ay hindi maidiretso sa ICC, Senator Trillanes, sir? Hindi ko po masasagot yun. Pero palagay ko naman, na ho yun masyado ng malalim ho yung sugat para sa mga ganyan. Kasi itong si Bato, maaring naiisip niyan magmakaawa. Pero kung maalala ninyo, si Bato yung chairman ng committee noon na nagsasabi tungkol dun sa kay yung Jonathan Morales, yung nag-implicate kay presidente na yung gumagamit ng illegal na droga. Si Bato de la Rosa po yun.
Siya po yun. Yung si Jonathan Morales, kung maalala niyo. Opo, oo. Yung Sa may US yata ano yun. sila. Oo, oo. Opo. Oho. So, yan po yan. Masyado malalim mo yung sugat at awan ko kung ba't naiisip nito ni Bato de la Rosa yung mga ganyan after doing everything against the President. Okay, Senator Trillanes, sir, maraming sa paliwanag. Isa na lang pala, ayan. Bakit sumama daw kayo sa mga NBI na magsaserve ng arrest warrant? May hamon ba si Senator Bato sa inyo noon? Opo, yan po on national TV, sinabi niya po sa akin na kung gusto ko daw, sumama pa ako doon sa mag-aaresto sa kanya tungkol sa ICC at ako pa daw magposas. Yun po ang hamon niya. Kaya naman, ako naman, nagmamagandang loob lang na pinagbibigyan ko po yung request niya. Kaya kayo nandun. Kasi ang Kaya tanong po ako nandun doon. kasi ang tanong, ba't andyan ang Trillanes? NBI agent ba siya? Sheriff ba siya? Meron lang pala si Senator Trillanes na kahilingan ni Senator Bato before. Natinupad Hamon. lang. Hamon. Natinupad. Hamon po. Hamon. Okay, Senator Trillanes, sir, good morning. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Sen. Maraming salamat po sa inyo. Daming